Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's reflection. May kakilala ka bang tao na napakataas ng pride? At may kakilala ka ba na tao na napakababa o napaka-humble naman niya? So katatapos lang natin ng election natin guys, di ba? May mga leader tayong binoto mula sa chairman, kagawad, SK chairman at mga kagawad nito. So, ang ating topic ngayon is all about leadership. Kung paano nga ba maging magaling na leadership. So, ayon sa Kawikaan, chapter 16, verse 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Yan guys, napakalinaw, di ba? Napakalinaw ng mensahe ngayon. Yung mga taong mayabang daw ay mahantong sa pagkabagsak ng kanilang buhay. At ang mga nagmamataas naman, ganun din ibabagsak nila. So yung taong mayaman, kabuntot nito, ay ang kapahamakan. So kung maalala nyo guys, sa Bible, sila Eva at Adan, nung tunok sila, nung ahas, di ba, o yung demonyo, na sinasabi nila, kainin mo tong ano na to, tong mansanas na to, di ba, sa atin mansanas tawag natin dyan. Para maging kapantay mo ang Diyos, kung ano siya, ganun ka rin. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Eva, hindi, pinagbabawal sa amin yun eh. Kaya nga, yun pa rin ang pinilit na ng demonyo. Hindi para malaman mo yung tama at mali, magiging kapantay ka na ng Diyos. So, naghangad din siya nung kapangyarihan sa Diyos. Gusto rin niya makapantay. Kaya nga siya natukso at pumasok nga ang kasalanan sa sangkatauhan. O, so yung iba naman guys, yung mga nasa posisyon na ngayon, yun na nga, yung mga barangay chairman, mga kagawad, ah, minsan, pagka sila ay nahalal na, nilalagay nila sa ulo nila. Napakataas na lang tingin nila sa kanilang sarili. Hindi nila alam na kung ikaw nakaupo ka man ngayon bilang kapitan o anumang klaseng posisyon ang nahahawakan mo ngayon, yan ay pahiram lang guys. Walang forever sa posisyon. So, kaya nga pag nilagay ka dyan, huwag mong ilagay sa ulo mo kasi karamihan sa iba dahil nasa posisyon na sila, yumayabang na, di ba? Feeling nila, lahat ng kanilang gagawin ay tama. Hindi na tumatanggap ng mali. Gusto nila, sila lagi ang pinag-uusapan, yung buhay niya, ayaw na makinig sa iba. Kaya yung ibang mga nasa posisyon, pag kinikriticize mo, nagagalit pa sa'yo. Kahit mali na nga sila, nagagalit pa rin. Dahil feeling nga nila, hindi sila nagkakamali. Dahil nandun na sila sa tuktok ng posisyon. So, so again guys, gusto nila yung sila yung bida lagi na pag-uusapan. Kasi chairman ako eh. Ako yung pinakahari dito sa barangay. Ganyan sila, di ba? Ngayon, wala na silang pakialam kung ano masasabihin ng tao. Importante siya yung nakaupo, yung gusto niya ang nasusunod. Kahit na, kahit na mali na ang ginagawa niya sa kanyang barangay. Kaya, kaya dapat sa mga nasa pwesto ngayon o kakaupo lang bilang chairman at mga kagawad, dapat po ay maging mapagkumbaba kayo. Dahil unang-una, yung tiwala sa inyo ng taong bayan o ng kabarangay nyo ay pinagkaloob sa inyo. Diba? Hindi yan forever, pahiram lang yan. Kaya dapat i-take advantage nyo na kung ikaw ay namumuna ngayon, nanalo ka sa nakaraang eleksyon, sa barangay election, take advantage mo na. Para na sa ganon, yung pinangako mo nung kampanya at naniwala at umasa ang kabarangay mo ay kailangan nilang makita sa iyo o maipadama sa iyo. So, yun na nga guys, ang posisyon sa gobyerno ay pahiram lang. Kumaga, temporary lang. Kaya gawin mo na talaga kung ano ang nararapat
At siyempre, kung isa kang chairman o leader, barangay, kagawad, ng isang komunidad, particularly sa barangay nga, kailangan maging huwaran ka rin. Maging modelo ka rin sa iyong ginagawa. Una, di ba, sa salita mo. Huwag kang basta-basta magbitaw ng salita nang hindi mo kayang panindigan. Di ba? O yung mga pinangako mo noon, kailangan mong tuparin. Ngayon, nandiyan ka na sa pwesto. So, bukod doon, di ba, kailangan hindi masayang, guys, yung tiwala ng taong bayan sa iyo. Dahil tinitingala ka o tinuturing ka nilang leader na ikaw yung gagabay sa kanila tungo sa magandang patakaran o ng kinabukasan ng inyong barangay. Walang pinagkaiba to sa pamilya, guys. Kung tayo, padre di pamilya o nanay ka, ay kailangan maging modelo ka rin sa mga anak mo. Ipakita mo rin na magalang ka, hindi mo sinasayang yung pagkakataon, pinapakita mo yung pagmamahal mo sa pamilya mo, di ba? Hindi yung nakikita kanila na ikaw pang pasimuno sa mga kaguluhang nangyayari sa pamilya. Kasi ganyan yan, di ba? Yung mga ibang barangay guys dati, di ba? Nabalitaan ko yung barangay na namumuno o chairman, sila pa yung nagpapasimuno sa sugal. Nagpapasabong ng aktual, di ba? nag, ah, nag, Nagpapainom lagi, kung ano-ano pa. Kumbaga, imbis na makita kanila na bilang modelo para sa iyong bayan, ay kailangan mong gawin kung ano ang nararapat. At siyempre, higit sa lahat, may takot ka sa Diyos. Di ba? O yung magserbisyo ka rin sa simbahan sa Diyos. Kasi pagka may takot ka na sa Diyos, tupalo ng lahat ng yan, di ba? Maging magalang ka na, maging marespeto ka na sa sinasakupan mo, di ba? Yung mga trabaho mo nauukol din sa Diyos. Yung mga desisyon mo especially para sa barangay ay nakaagapay sa paglilingkod sa Diyos. Tiyak yun, maganda ang palakad mo sa iyong barangay o sa iyong nasasakupan o sa iyong pamilya o sa iyong kaopisina kung saan na ikaw ay tinuturing na isang leader. So tayo po yung manalangin na sana ay ito ang ipagkaloob sa atin ng Diyos. So tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At sa salamat po sa aral ngayong araw na ito na kailangan namin maging humble, Lord. Hindi mapagmataas. Kilalanin ang aming mga pagkakamali at ituwid at irespeto ang lahat, lalo-lalo na yung paglilingkod sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami. At sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, physical, emotional, financial, relasyon, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala at manampalataya sa Diyos, tsak yun, ano man ang kahilingan mo, walang imposible sa Diyos. May magagawa sa iyo sa iyong mga problema. So tayo manalangin muli, Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may mabigat na karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na, Lord. At ano pa mang cancer o mga sakit na nagpapahirap sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po kung ano mang bumabalot sa kanyang katawan na nagpapahirap sa kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At sa mga relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po magandang samahan, pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan naming lahat, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay, lalong-lalo na mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa tubig, kuryente, upa, at kung ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.